Hi friends! It's Cooking Para-Paraan! So magluluto po tayo ngayon ng pinaksiw na isda. Meron ako ditong tamban, onion, ginger, garlic, eggplant. Napakamahal na po ng gulay dito sa amin ngayon. Kaya itong aking ampalaya ay frozen. Wala na akong mabiling fresh ampalaya. Meron dito tayong salt and pepper, suka. Suka ng Pinas, suka ng Japan. United Nation, yan. Konti na lang kasi ang aking datong puti, kaya gagamit na ako ng suka dito sa Japan. Ito naman yung aking pangginisang gulay. Siyempre, pwede nyo pong gamitin ang kung ano ang available sa inyong mga gulay. Pero ang point dito ay itong mayonnaise. Ito lang po ang ipanggigisa ko dito sa ating ginisang gulay. Kung napapansin nyo, walang mga pulang gulay, hindi po kasi siya pwede sa keto diet. Medyo mataas kasi ang mga natural sugar ng mga kamatis, carrots, kalabasa, and any kind ng mga potato. May mga carbs po kasi iniiwasan natin yon. So yan, hiniga ko lang po itong mga isda natin, yung tamban sa Pilipinas yan, sardine sa English, at iwashi naman sa amin dito sa Japan. Nakahiwa ng malalaking bilog-bilog ang aking onion kasi mamaya pipiliin ko yan, ayoko kasi siyang makain. Kasi meron din yung natural sugar. Ganon din itong luya at saka itong bawang, nilakihan ko talaga ang hiwa para hindi ko nga siya makain. Okay na po tayo dun sa lasa lang. Lalagyan ko rin ng madaming eggplant ang aking paksiw kasi nga mas main siya sa akin. Para mabusog ako. Kasi nga po, hindi ako magra-rice. Isasama ko na din tong aking frozen ampalaya. Masyado pong maswerte kayong nandyan sa Pilipinas kasi available lagi ang ating mga gulay dahil tayo ay walang winter. Isa sa mga demerit kapag nakatira ka sa merong winter na lugar ay yung gulay. Talagang meron lang season para sa mga gulay. So, ito na po ang aking sunny puwersang vinegar. Vinegar ng Japan at vinegar ng Pilipinas. Lalagyan ko lang yan ng salt and pepper. Konti lang po yung asin dahil maglalagay rin ako ng patis. Ito po ay patis na homemade ng aking husband. Nagawa sa sweet fish. Ang tawag po dyan dito ay... ano na nga yun? Gyosho. Sumumpong na naman ang aking pagkamalilimutin, guys. So, nilagyan ko lang din siya ng konting tubig. Tatakpan at pakukulain ko lang po yan hanggang sa maluto. Ngayon naman, ipiprepare ko ang aking ginisang gulay. So, wala po akong mantika dyan dahil itong mayonnaise lang ang aking gagamitin na kapalit ng mantika. Malinamnam na po yan kesa sa mantika lang. Hindi rin ako maglalagay dyan ng mga protein or kahit anong karne na pansahog. Ilalagay ko lang dyan yung kalahati ng onion kanina. Hahaluin ko lang hanggang sa maluto. Yan, pagka medyo luto na siya, ilalagay ko lang yung ating repolyo, Chinese cabbage. So yan, hahayaan ko lang siyang maluto. So mabilis lang ang paggisa natin sa mga gulay na to kasi mas masarap siyang medyo crunchy or medyo half cook. Ilagay ko na rin yung, ano ba yan? Toge. Toge at saka yung celery. Yan. Hahaluin nyo lang ng ganyan yan hanggang sa sila ay maluto. Siguro mga 1 minute. Mabilisan lang po. Tapos ilalagay ko lang yung salt and pepper at yung gyosho or yung patis. Homemade patis ni husband. So, ganun lang guys. Meron na akong napakasarap na ginisang gulay din yan. At masarap na paksiw yan. Naluto po ng maganda ang aking paksiw. Tapos silipin naman natin yung ating isda sa ilalim. Tabi-tabi muna kayo dyan. Tabi. Tapos okay naman, hindi naman nadurog yung aking isda. So ayan po guys, ready na ang ating sinigang na pansit. Ano da? Ang tawag dyan, paksiw na isda and ginisang gulay. Tapos may nakikiagaw ditong cute na bata. Ayan, excited din siya. Akala mo kakain siya, hindi naman. Ito pong serving na to ay sa akin lang. Kapag nagkikito diet ka, okay lang yan, marami kang kainin kasi hindi ka naman magra-rice.
Pero ang mga isda at saka karne, limit lang din. Siguro yung karne kasing laki lang ng palad at yung isda, okay na po yung dalawa na tama lang naman ang size. Yummy! Sakana! Sakana! Very good! Sakana! Yes, sakana!